Guys, ito yung activity natin today. Bali, nag-install na kami ng ceiling boards. Bali, dito sa kwarto. Tapos na. Meron ng takip yung ceiling. So, papakita natin yung mga sukat. Ano bang kailangan na sukat para sa ceiling framing. Yan. Yan, tapos na yung ceiling framing natin. Patapos na yung ceiling boards sa isang bedroom. Tapos dito wala pa. Pero yun nga, yung ceiling framing kompleto na hanggang dito sa kitchen. So yung mga sukat, mga materials na ginamit natin dito, papakita natin. So yung ceiling framing natin, yung ginamit is metal faring, carrying channel, tapos meron tayong wall angle dito. So una munang ini-install yung wall angle palagi. Nile-level muna yan, paikot. Okay, you can use laser level, or kung wala, yung usual magtansi ka level hose. Okay, so yung sukat para sa metal faring, mas maganda ang sukat na gamitin nyo dito sa metal faring. Yung distansya nya is 16 inches lang. Okay, kasi yung gamitin mo yung inches or feet, kasi yung boards natin, yung sukat nun, yung measurements, yung unit ng measurements nun ay naka inches at feet. Okay, so mas maganda dun tayo mag-base. So kung 4 feet by 8 feet yung ceiling boards, either plywood, Tyson board, or gypsum board, yung gagamitin mong spacing ng metal faring is 16 inches. So meron kang isa, dalawa, tatlo, apat na metal faring sa isang ceiling boards. Okay? Kung masyadong makapal, pwede mo pang dagdagan ng isa. So magiging 5. So actually okay naman na to kasi makapal naman yung metal faring natin. Yung sukat nito or yung thickness nito is 0.5 mm. Okay, meron pa nitong 0.6 at merong 0.4, pero hindi ako gumagamit ng 0.4. 0.5 palagi yung ginagamit ko. Okay, tapos ito, carrying channel. Ito yung nagdadala ng faring natin. Yung thickness nito is 1.0 mm. 1.0 mm. Meron din ito 0.8. Pero yung ginamit ko dito is 1.0. Tapos yung yung spacing ng carrying channel is 1 meter yung ginamit ko. Ito, tsaka ito. Yung pagitan niya is 1 meter. Tapos meron pa dito sa kabila. Kung 0.8 yung thickness, mas maigi 0.8 din yung 0.8 meters din yung distansya. Pwede ka pa nito nasa 1.2, pwede pa yung spacing ng carrying channel. Tapos kung ganitong roofing, pwede mong gamitin na hanger yung metal faring. Okay, pwede yang gawing hanger. Pero pag slab yan, yung ginagamit natin diyan, pag slab, yung gagamitin mong hanger is yung threaded bar. Okay? Yan yung inaabang na dun sa pagbuhos ng slab. Minsan sinasabay na yan. Minsan binobolt na lang. Pero mas maigi sabay siya sa buhos sa slab. Okay? Tapos ano pa? Wall angle. Yung wall angle 1 by 1. 1 inch by 1 inch. Tapos yung ginagawa dyan, pinapako yan sa pader. Okay? Kaya tinawag siyang wall angle. You can use concrete
Concrete nails, pagpako, pwede ring gamitin ka mas madali. Bili ka ng nail gun. Ginamit namin dito nail gun eh. Ito yung parang pako niya. Mas madali pero maingay yun. Maingay gamitin. Pero mas madali naman siya. So, unlike sa kahoy, yung ceiling joist, yung gamit, yung 2x2 sa pagsisiling, ginagawang framing is kahoy. Unlike doon, yung pag-install nito, hindi mo kailangan mo siyang i-frame na pa-square, pag ganun. Lalagyan mo ng kahoy dito, lalagyan mo din dyan, lalagyan mo dito. Hindi ganoon. Yung installation nito ng metal fairing natin, isang direction. Pag ganun lang siya. Okay? Tapos, sasaluhin na lang siya nitong wall angle. Kasi alam ko, meron pa rin gumagawa na parang ginagawa nila, parang kahoy yung framing. Pakita ko lang. No. So, yung iba, yung ginagawa nila, imbes na mag-carrying channel sila, ginagawa nila, kinocross nila to. Ayan o. Kinocross nila yung fairing to fairing din. Metal fairing to metal fairing. Tapos, ginuguntingan nila to para sumakto dito. Which is mali. Kasi mapapatagal yung trabaho mo. Tapos gastos ka din. Mas magastos. Kesa dito, sa carrying channel, i-insert ka na lang ng W-clip. Okay? Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan putulan dito. Tapos para ma-insert mo siya dito. Okay? Yung gagawin na lang, kung meron kang W-clip, saka meron kang carrying channel, i-insert na lang yan dito. Ganun. Init. Tapos, ito yan. Tapos, i-clip mo siya. Kaya siya tinawag na W-clip. Pakita natin yung paglagay ng W-clip sa metal fairing tsaka carrying channel. So, ito yung carrying channel. Ito yung metal fairing. Ginagawa dyan, nakaganyan yung metal fairing mo. Okay, itong W-clip, yan, ini-insert yan dyan. Okay, pag ganon. Tapos, ganyan lang yan. Tapos pag na-lock na, yan. Okay, ganyan yan. Pag na-lock na, ito yung carrying channel mo. Ganun yan. Kakabit yan dyan. Yan. Okay? Ganyan yung position yan. Tapos, ito, kaya tinawag siyang W-clip kasi may clip siya. Yan o. I-clip mo ngayon yan. Yan, tatlo na yan. I-clip mo. Okay? Yan, side view yan. I-clip mo. Yan yung kakapit. Yan yung W-clip o. Ito. Yan. Okay. So, carrying channel, fairing, W-clip. Ito yung magdadala. Kulang pa to. Hindi pa halos tapos to kasi kailangan pang i-rivets yan dito. Meron pa yung rivets. May rivets dapat yan for additional support. Testing natin yung ceiling framing natin kung matibay ba. Okay. Kailangan yan kinakabitan eh. Ano natin? Pwede na, pwede. Matibay na, hindi na umalog yan. Okay? So,